So, eto mga sangkay, sa hearing ngayon sa Senado, may napansin at may napuna kaagad lahat mga sangkay at bistadong-bistado yung takipan na nangyayari. Yo guys, what's up? Masyado pong halata, no? Ako, this is my own opinion, guys. Talagang hindi dapat ang Senado ang mag-imbestiga o maging itong house patungkol po dito sa mga flood control projects. Dahil malalang takipan at pagmamalinis lamang po ang gagawin nila dyan. At mga pinoprotektahan nila mga tao. At ito nga mga sangkay, ayon po sa post at sa video, nahuli mismo mga sangkay ang pagtatakip kay former President Rodrigo Duterte. No, nung mabanggit ang pangalan ni former President Duterte na siyang kumuha di umano sa mga diskaya mga sangkay nung panahon niya, bigla pong ininterrupt ni Marcoleta. So dito mga sangkay mukhang halata, no, na well, pag-usapan natin anyway bago tayo magtuloy-tuloy. Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay 1.55 million subscribers na. Kaya naman makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright. Guys, malaking issue ito ngayon, itong patungkol po sa malalang sistema ng korupsyon sa ating pamahalaan. Nagwaldas na po mga sangkay ng trilyones na pera ng taong bayan sa mga proyekto. Pero mga sangkay, walang nangyari. Sa madaling sabi, nagsayang po tayo ng pera. Ngayon mga sangkay, eto, may papakita po akong video sa inyo kung papaano po minamaniobra ang hearing. Ito sarili ko itong opinion, na opinion din po ng nakararami mga sangkay. Ito, tingnan po ninyo. Your answer, Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards. Yes po. So, nabuking mga sangkay na 2016 onwards na mayagpag sila. Ito mga diskaya. So, ito pa ang mga revelasyon. So, dito nga mga sangkay, tingnan nyo yung mukha po ni Bato. Mukhang, teka lang, sabit pala yung boss ko dito halos hindi na makapagsalita. 2016 onwards. May follow-up Yes, sir. Okay. Go ahead, sir. Go ahead. Alright. Ayan na. Dito nagtanong, 2016 onwards, follow-up question ni Tito Soto na hinarang ni Marcoleta. Panoorin nyo. Kasi based on your... Una sa lahat, we would like to clear the reason that we're asking you this, and centering on you at the start. Ganda ng panimula ng pagtatanong ni Tito Soto. Ganon din ang gagawin namin takbo doon sa ibang mga kontratista rito na imbitin natin na nasa top 15 ng presidente. Nasa top 15 ng presidente, may mga flood control projects, mayroong guni-guni, mayroong ghost, mayroong nagawa, may nagawang palpak, okay, may nagawang tama. Ngayon, tapos narinig namin yung kwento sa television. Ito na. Na tungkol doon sa sinasabi nyo na napakarami ninyong kinita at ika nga sa DPWH to. So when they were appointed by whoever, President Duterte or President Marcos. Ito na. Ito na. Dito na lumalabas ang tunay na pangyayari tungkol po dito sa mga diskaya. Because I know for a fact you were appointed by President Duterte originally. Because I know for a fact you are originally appointed by former President Duterte. Nabanggit. Kasi nga po mga sangkay, mismo itong mga diskaya ang umamin. Sa madaling sabi, nilaglag na mga diskaya si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil yun din naman po talaga ang totoo. Ngayon, ito ang mangyayari. Tingnan nyo.
di ba? We'll give you more time, Senator Soto. Galing. Ang galing, di ba? You see? You see, guys? Kaya hindi pwede dito sila Marcoleta na magpahiring eh. Sa totoo lang ha, my own opinion. Sa aking pag-a-analyze. Kasi, mga sangkay, wala eh. Takipan ang mangyayari dito. Kita nyo? Nagsasalita pa. Ininterrupt. Ang tanong ni Senator Soto, didirekta na sana. Kumbaga, baka sabihin na po dito, paano ka inappoint ng Duterte administration? Paano ka kumita sa Duterte administration? Kasi doon originally nag-start talaga, mga sangkay, yung pamamayagpag. Biruin mo, naging top 1 during PRRD's time. Ito ang nangyari. Para yung iba gustong magtanong. Sige. Well, Please make sure of your answer. Yes po. 2016. Kita nyo? Paano hinarang? Ulitin natin. Panoorin po ninyo mabuti. 2016 onwards po. 2016 onwards. Yes po. 2016 onwards. Tingnan nyo ang kasang kayo mukha ni Bato. Sabi ko nga sa inyo, marami po mabubuking dito. Bukay kayan po talaga itong gagawin ngayon ni PBBM. Pero, mali yung venue ng investigation. Hindi dapat ito sa Senado. Hindi dapat ito sa Congress o sa House of Representatives. Hindi po dapat doon nag-iimbestiga. Bakit? Pare-parehas po yan involved. At yung mga yan, mga sangkay, mga bata ni ganito yan, kailangan ng independent body. At nagsalita nga po si PBBM, ang sabi ni BBM, ang gusto niya mangyari, bubuo ng independent body or commission na mag-iimbestiga. Ito po yung mga forensic investigators, lawyers, prosecutors, mga justices. Yun yung mag-iimbestiga. Walang halong politiko. Kasi pagka ganyan, mga sangkay, kita nyo ang nangyayari, yung takipan. Kita nyo, ang ganda na po sana. Ang ganda na po sana ng tanong. May follow-up Yes, sir. ka ba? Okay. Go ahead, sir. Go ahead. Alright. Kasi based on your... Una sa lahat, would like to clear the reason that we're asking you this, and centering on you at the start. Ganon din ang gagawin namin takbo doon sa ibang mga kontratista rito na imbitin natin na nasa top 15 ng presidente. Nasa top 15 ng presidente, may mga flood control projects, mayroong guni-guni, mayroong ghost, mayroong nagawa, may nagawang palpak, okay, may nagawang tama. Ngayon, tapos marinig namin yung kwento sa television na tungkol doon sa sinasabi nyo na napakarami ninyong kinita at ika nga sa DPWH to. So when they were appointed by whoever, President Duterte or President Marcos, Di ba? Ito na. because I know for a fact you were appointed by President Duterte originally, di ba? We'll give you more time, Senator Soto. Para yung... Marcoleta, what are you... Nako. Anong nangyayari? Bossing! Yan ang sinasabi natin. Kaya tama po si Tama po si Senator Erwin Tulfo na dapat ipaubaya sa independent body ang pag-iimbestiga tungkol dito sa mga anomalya. Kasi hindi dapat yung Kongreso at Senado. Kita nyo, mga sangkay, nakikita nyo yung kung mayroon pong substandard na mga project, may substandard din po na investigation.
Saklang toko, kitang-kita yung mga sangkay, di ba? Bigla pong ininterrupt kasi Duterte na yung madadawit eh. Well, hindi naman po matatago. Top 10 eh. Top 1 po sa top 10. Top 1, mga Diskaya, during PRR this time. Sa madaling sabi, nagtuloy-tuloy ang kalakarang ito up to PBBM. Ang malas lang nila kasi naharang ni BBM. Nabisto. Grabe, diba? Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Ay, naku, Marcoleta ka. Meron tayong YouTube channel, Sangke Revelation. Hanapin niyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.